ang ating programa dito pa din sa Pinoy Extreme Channel. Alam kong excited na kayong makilala ang ating fantastic guest for this day. Kaya eto talaga, papanoorin natin ito. At syempre, kasama ko na sila ngayon. Please welcome ang F4 Boy Group made in the Philippines na si Cyril, Wally, Ken Montes at James Ryan Perez. Ayan, hello guys. Magandang umaga sa inyo at bago ang lahat F4, bumati muna kayo isa-isa sa ating mga fan barkada mula Luzon, Visayas at Mindanao o nasan man sila around the world. Binabati ko po ang lahat po ng mga nanonood sa fan kabarkads at sa mga buong mundo po nanonood. Salamat. Ayan, maraming salamat. Next. Hello po, good morning. Binabati ko po pala ang mga kapanbarkada and salamat sa panloud. And thank you. And Daw Mingse? Binabati ko nga pala ang panbarkada sa mga nanonood dyan. Magandang umaga po sa inyo. God bless. Ayan, and sir? Good morning. Binabati ko nga pala sa mga partners namin na mga nanonood sa ating taga-subaybay sa Apple ng Pinas dito sa Fun and Love na guesting na mga. Ayan, maraming salamat ha. Ang taas ng energy nyo. Sana sumabay naman kayo sa energy namin, di ba? Pero F4, ito na. Bago kayo bansagan ng F4 Pinoy version, sino ba si Cyril, Wally, Ken at James bago kayo maging isang grupo? Simulan naman natin sa iyo, sir. Yung dating di pa ako member ng Apple, ano lang ako sa, taga-Pasig talaga ako. Okay. Napapanood ko na talaga to si Daw Mingsu sa mga social media. Chat nga ako bilang cameraman. Ang sabi niya sa akin ay wala nang cameraman, meron na daw sila. Ang kulang nila member ng F4 ng Balisu. Tama, long hair ako eh. Oh. Video call kami na nahingayat siya na makikita na kinuha niya ako. Okay. Kaya nung nagsimula na nandun na ako sa grupo niya. So from videographer, naging member ka bigla ng F4. Ayan. So si Daw Mingse naman, parang ikaw ang nanguna talaga, no, na bumuo dito, no? So, Opo. sino nga ba si James bago siya maging miyembro ng F4? Dati akong machine operator sa factory. Nagkaroon kasi ng pandemic. Siyempre, hindi tayo parang bawal lumabas ganun. Kaya kaka-TikTok, kung ano-ano naiisip, siyempre mag-isa lang sa bayo, walang ginagawa. Ayun, dumaan sa akin yung sa timeline ko ba yung Nature Garden. Parang na-miss ko, sabi ko. Gawan ko kaya ito ng video. Tapos yung ginawan ko siya, bigla, hindi ko alam na magti-trending yung video na yan. Umabot siya ng 10 million views. So ito na yung si Daw Mingse ng Meteor Garden ginaya mo. Yan po. Siya po yung Wow. ginaya ko. Natuwa yung maraming tao natuwa. Kaya parang kinarir ko na rin na gayahin talaga siya. Pero idol ko rin man talaga siya ng elementary pa ako yun. Wow, that's good. And ikaw naman, sir, sino naman po kayo bago kayo maging member ng F4? Bali po kasi isa akong factory operator. Tapos then, nag-message sa akin si James Ryan Perez kasi classmate ko siya ng high school. Tapos nakita niya kasi gumagawa ako ng videos ng mga kalokohan din. Tapos in-invite niya ako. Then doon na nag-start na kaming dalawa bumuo ng F4 hanggang sa nasama na rin sila. Kaya nabuo kami. Actually, hindi naman po sila yung original talaga. Meron pang mas nauna. Kaso Nawala na dahil lang. nga sa paano-ano, nahirapan din sila. Sila yung pumalit. Oh, I see. Kaya kayo yung nabuo. Kaya kami ngayon, kami nabuo ngayon. Oh, ikaw naman, sir, isa ka ba sa mga OG ng F4? Dati kasi bali kaka-scroll ko sa kanila, napanood ko sila kasi basher din ako, sa totoo lang basher din ako dito sa kanila dati. Tapos di ko akalain naging member na ako kasi parang na-expired ako, parang gusto ko sumali sa vlog nila. Di isa ka na sa binabash ngayon. Ayan.
Ayan, pero kayo, paano ninyo to na-handle? Kasi syempre, alam natin na kayo yung F4 Pinoy version, di ba? So, hindi natin may iwasan may mga trigger talaga yung mga Pinoy. Minsan kasi, alam natin na yung objective ninyo ay magpatawa, pero minsan may mga comment na below the belt. Kayo, paano ninyo hinahandle yun? Para sa akin kasi, hindi ko na masyadong pinapansin yung mga ganong bagay kasi normal yun sa tao. Kahit di naman ako, nagagawa ko yun eh. Pero sa akin wala yun. Parang binabaliwala ako ng mga ganong bagay. Kasi pag pinatulan mo yun, lalo lang lalaki o ganun. Lalaki. Kayo ba ay may mga asawa o girlfriend? Ako meron. Ah, meron. Wow, proud na proud. Yung iba na nahimik. Wala. Ah, wala. So, ito, paano nag-react yung mga girlfriend ninyo dito sa parody na ginagawa ninyo? Okay, unahin natin si James na may girlfriend. Yung maraming natutuwa sa mga ginagawa kong video, hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil kay Dao mismo kasi tapos pogi sabay versus alam mo na yun. Oo. Siyempre, Expectations parang versus reality. Oo. Kaya maraming natutuwa. Kaya pinagpatuloy ko lang yung panggagaya ko sa kanya. Hanggang sa maraming tao talagang nagsumusuporta na rin. And then James, parang base sa pagkakakwento mo, no, ninyo, parang ikaw talaga yung bumuo ng grupo na to, no? Yes, ako po talaga Okay. bumuo nito. Dito, sino yung nagsabi sa'yo or parang sino yung nag-inspire sa'yo na, uy, alam mo kamukha mo si Dao Mings eh? Wala eh, parang nanay ko lang eh. Ah, nanay mo lang at naniwala ka naman, no? Naniwala lang ako. Pinanindigan ko na rin. Oo. So, supportive naman yung mga parents ninyo dito sa parody na ginagawa ninyo. Opo, ayaw ko sa kanila. Sa akin hindi. Parang ang tagal nyo sumagot, nag-iisip pa kayo. Parang tinitext nyo pa yung mga magulang nyo. Supportive naman po sila. Supportive naman. Mga friends ko po, natutuwa din po sila, nakikita nila ako. Oy Ken, Wow. ang galing mo sikat ka na. Oo. Basher nga lang sila. Basher lang. Pero ito, kapag ginagaya ninyo yung mga content ng Meet Your Garden or F4, di ba? Alam natin na yung 1 minute to 2 minutes na yun, ang tagal yun sinushoot, di ba? Paano ninyo namamanage yun? Parang pinapractice din namin, tapos may speaker kasi kami na, tapos yung parang ginagaya na lang namin yung sinasabi nila. Yung Tapos galawan. Galawan na lang. Yung galaw So lang sa talaga tingin yun. nyo naman, nakuha nyo naman talaga yung mga galawan. Nakukuha yung galaw pero mukha hindi eh. Oh, at saka parang sa comedy kasi, the more kasi na hindi perfect, the more na mas nakakatawa. Yes po. 'Di ba? Hindi yung kinakailangan, 'di ba? Kasi kailangan may mga editing na pulido. Dito naman parang kahit hindi siya pulido kasi yung parang yun yung target ninyo eh. Parang yun yung essence ng pagiging comedy eh. Tama ba ako? Tama. Ayan, pero dito ba sa pagiging F4, marami na bang mga nag-invite sa inyo? Halimbawa, sa mga piyesta, mga engagement, na para i-entertain yung audience? Marami na rin po sa mga mall, nagsishow kami, tapos mga nagpo-promote ng mga product, ganun. Wow, dumami yung engagement. Hoy, at saka balita ko ha, hindi lang balita, dahil napanood ko talaga sila, naglakas loob lang naman sila sumali sa Pilipinas Got Talent. Yes po. 'Di ba? At naku, naka-perfect sila doon, 'di ba? Perfect X. At sa kanila na po galing. Ayun, kamusta naman yung naging experience niyo doon na imagine, parang nagsimula lang siya sa concept ni James na gusto niya lang bumuo ng Pinoy version ng F4. Tapos ngayon, nakarating na kayo ng PGT. PG saka Showtime po. At pati Showtime. So, kamusta ang experience ninyo? Yung una, sa Showtime, parang medyo kinakabahan pa kasi first time ko palang makasalang sa mga ganong, sa mga ganito, mga ganyang television. Parang kinakabahan talaga ako doon. Kaya utal-utal, okay lang yun. Sabi ko, sa susunod, perfect na yan. Oo. Pero sa nakikita ko, parang 4 lang kayo. Meron ba kayong parang Barbiso na gumaganap sa mga parody nyo? Meron po yung isang kaibigan namin, si Ashley. Ashley. Kaya lang, Ah, tumiwalag na ba siya? Hindi naman. Parang busy lang sa trabaho niya. Parang hindi niya kaya pagsabayin yung vlog sa yung trabaho. Ah, okay. So, eto ba, tuloy-tuloy tong content na ginagawa ninyo? Paano yung nagiging setup ninyo dito? Meron din ba kayong editor dito na, oy, parang ito yung mga clip na gagayahin natin sa paparating nating mga content? Bali lahat yun, ako na lahat sa kanila, sinesend ko sa kanila ito yung mga gagawin natin. Tapos bali, pupunta na lang sila sa pinaka-venue.
So parang aaralin na lang talaga nila. Okay lang, aralin. Wow. Pagdating ng, tuwing Sunday lang kasi kami nagawa eh. Pagdating ng Struggle Sunday, ayun yun. Kasi Saka namin gagawin. lalo na sa akin, may trabaho. Kaya every Sunday lang kami nakakagawa ng video. Pero ito, paano nito naapektuhan yung, halimbawa kapag naglalakad kayo as group, so hindi may iwasan, dito pa nga lang sa studio, parang mga pinipicturean na kayo, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo? Parang kapag nakikita ninyong nai-embrace itong parody na ginagawa ninyo? Nakakatuwa kasi dati, nagsimula kami talaga sa parang A1 lang, parang wala namang pumapansin, parang hindi namin alam na darating kami sa ganitong larangan o ano, A1. Oo, nai-invite kayo kung saan-saan. Natutuwa talaga kami. So natutuwa kayo. Ayun. Sa tingin niyo naman natutuwa kami? Hindi. Hindi, syempre natutuwa kami kaya nga nandito kayo sa Fun and Laugh eh, di ba? Maraming salamat po. So ano naman yung nararamdaman ninyo na sa madaming nag-attempt na gayahin itong effort, kayo yung parang nag-i-stand out? Sa tingin ko kasi yung ano namin, yung mga galaw, yung itsura. Kaya pananamit, parang nagagaya kasi namin. Wow. So parang very fulfilling yun, no, on your part, no, na parang ang daming gumaya tapos kayo lang yung talagang nandito hanggang ngayon, di ba? Pero oops, alam kong invested na kayo sa ating mga effort, pero bibitinin muna namin kayo sandali dahil mamaya marami pa silang ipapakita. Kaya magbabalik pa ang aming programang ito, ang Fun and Laugh with Ron. Fun and laugh, no one can